Sino po naniniwala, isa sa mga masakit na realidad sa buhay, hindi lahat ng relasyon nagtatagumpay. Totoo po ba yan? Isa sa mga masakit na realidad ng buhay, hindi lahat ng relasyon nagtatagal. And at the same time, isa sa mga masakit na realidad sa buhay, hindi lahat ng relasyon nagtatagal, nagtatagumpay at nananatiling buo. Merong mga relasyon na hindi nakuhang magtagumpay, hindi nakuhang mabuo, hindi nakuhang magtagal. Kasi nga, alam niyo po, nakita ko, hindi lahat ng minahal mo, mamahalin ka rin hanggang dulo eh. Totoo po ba yan? Hindi lahat ng minahal mo, hanggang dulo mamahalin ka eh. At nakita ko, hindi lahat ng pinangarap mo na makasama hanggang dulo, ikaw din yung pangarap na makasama hanggang dulo eh. Totoo po ba yan? May mga tao na minahal tayo, pero ang problema, hindi tayo nakuhang mahalin. At may mga tao na pinangarap nating makasama hanggang dulo, pero ang problema, hindi pala tayo yung pangarap na makasama hanggang dulo. At nakita ko, hindi lahat ng akala mo, siya na, God's will na, hindi pa pala. Sino po aminado? Minsan yung akala mo siya na hindi pa pala. Totoo po ba? Nangyayari ito, lalo na doon sa mga bago pa lang pumapasok sa isang relasyon. Sometimes, yung akala mo na siya na, hindi pa pala. Sino po aminado? Minsan yung akala mo na God's will na, hindi pa pala. At sino po aminado? Minsan, yung akala mo kayo na, hindi pa pala kayo. Now, the question is, ano nga ba mga warning signs na hindi ka para sa isang relasyon? Sino po naniniwala, hindi lahat ng pinasok mong relasyon, iyon na nga. Sometimes, yung akala mo na iyon na nga, yung relasyon na para sa'yo, hindi pa pala yun ang para sa'yo. Sometimes, yung akala mo na kayo na, pero hindi pa pala kayo. Alam niyo po, again, merong mga ipinakikitang sign ng Panginoon, merong mga pinakikita o mga dinadalang mga warnings ng Panginoon para makita ng isang tao na hindi ka para doon sa relasyon na yon. Alam niyo po, unang-una na warning sign o yung sign, pag isa ka lang sa mga option niya at hindi ka kayang i-priority. Alam niyo po, isa sa mga warning sign na dapat hindi mo binabaliwala, isa ka lang sa mga option niya. Now, ang tanong, paano mo malalaman na isa ka lang sa mga option niya? Una, marami kang ka-level or ka-label sa buhay niya. Pag marami kang ka-level sa buhay ng isang tao, ibig sabihin nun, isa ka lang sa mga option niya. Pag marami kang ka-label sa isang tao, ibig sabihin, isa ka lang sa mga option niya. So, tandaan niyo po, pag isa ka lang sa mga option ng isang tao, anytime, pwede kanyang palitan ng ka-level mo o ng ka-label mo sa buhay niya. So, anong pinapakita rito ng Panginoon? Kasi nga, pag isa ka lang sa mga option ng isang tao, ibig sabihin nun, marami kayong mahal niya. Pag isa ka lang sa option ng isang tao, ibig sabihin nun, marami kayo na sinasamahan niya. Pag isa ka lang sa option ng isang tao, ibig sabihin nun, marami kayo na sinatawag niya na asawa ko. Hindi lang ikaw. Pag isa ka lang sa option ng isang tao, ibig sabihin, marami kayong baby loves niya. Yung akala mo ikaw lang, pero hindi pala. Alam niyo po, again, ito ang totoo. Walang taong sasaya sa isang relasyon na marami kayo. Totoo ba yan? Hindi ka sasaya sa isang relasyon na ang dami-dami ninyo. Walang taong sasaya sa isang relasyon na walang kasiguraduhan. At ito ang totoo. Walang tao na sasaya sa isang relasyon na hindi mo alam kung bukas kayo pa ba. Alam niyo po, isa sa mga pinakamasakit at pinakamalungkot na pwedeng maramdaman ng isang option niya sa buhay niya. At pag ang vision niya, kakompetensya mo sa oras na dapat para sa'yo, ibig sabihin, isa ka lang sa mga option niya sa buhay niya. At maniwala ka,
hindi ka sasaya sa isang tao na kaya kang ipagpalit sa trabaho. Maniwala ka, hindi ka sasaya sa isang tao na kaya kang ipagpalit sa bisyo niya. At maniwala ka, hindi ka sasaya sa isang tao na kaya kang ipagpalit sa barkada niya. So pag nakita mo na itong mga sign na ito, ibig sabihin, wina-warningan ka na ni Lord. Pag nakita mo na itong mga sign na ito, ibig sabihin, pinag-iisip-isip ka na ni Lord. At pag nakita mo na ang sign na ito, ibig sabihin, ginigising ka na ng Panginoon. Alam niyo po, again, may mga ipinapakita ang Panginoon para maging malinaw sa iyo kung deserve mo ba ang isang relasyon o ang isang tao sa buhay mo. Laging meron na sign na ipinapakita ang Panginoon. Another thing, makikita mo na hindi mo deserve ang isang relasyon o ang isang tao pagpilit kang kinakahon sa standard niya. At forcefully, dapat sumunod ka. Alam niyo po, another warning sa isang relasyon na hindi para sa iyo, gusto kang ikahon sa standard niya. Sino po naniniwala? May kanya-kanyang uniqueness ang bawat tao. Totoo ba yun? Bawat isa sa atin, may kanya-kanyang uniqueness. Bawat isa sa atin, may kanya-kanyang personality. At sino naniniwala, may kanya-kanyang pagkahubog ang bawat isa sa atin na hindi dapat tinatanggal sa isang relasyon. Dapat, hindi nagkaroon ka lang ng isang relasyon, nagkaroon ka lang ng boyfriend, nagkaroon ka ng girlfriend, nagkaroon ka ng asawa, tatanggalin na yung uniqueness mo, tatanggalin na yung personality mo, tatanggalin na kung sino ka talaga o yung pagkahubog sa'yo ng Diyos. Bakit? Ano ibig sabihin ito? Una, huwag mong hayaang tanggalin ng isang relasyon yung talagang ikaw. Sa tingin mo, bakit hindi mo dapat tanggalin o hayaang tanggalin ng relasyon yung talagang ikaw? Alam niyo po, sa tingin mo, bakit hindi mo dapat tanggalin o hayaang tanggalin ng isang relasyon yung personality mo, yung uniqueness mo? Kasi nga ito ang totoo. Nakakabit sa totoong ikaw yung totoong kaligayahan mo. Nakakabit sa totoong ikaw yung totoong purpose mo, at ito ang totoo, nakakabit sa totoong ikaw yung totoong effectiveness mo sa buhay na ito. Pag hindi mo nakilala o hindi mo na nakikilala ang sarili mo, tandaan mo, hindi mo na rin makikilala ang totoong kaligayahan mo. Pag hindi mo na nakikilala ang sarili mo, hindi mo na rin totoong makikilala yung effectiveness mo, at pag hindi mo na nakikilala ang sarili mo, hindi mo na rin makikilala yung totoong purpose ng buhay mo. Kaya nga dapat, hindi mo hinahayaang tanggalin ng isang relasyon yung totoong ikaw. Hindi mo hinahayaang tanggalin ng isang relasyon yung totoong personality mo, yung totoong uniqueness mo. Ikalawa, huwag mong hayaang tanggalin ng isang relasyon yung totoong values mo. Kung pinalaki kang magalang ng iyong mga magulang, huwag mong hayaang mawala sa iyo ang pagiging magalang dahil napasok ka lang sa isang relasyon na walang galang. Kung pinalaki ka ng iyong mga magulang sa isang pamilya na may pagpapahalaga sa isa't isa, huwag mong hayaang tanggalin ng isang relasyon ang pagpapahalaga mo dahil lang napasok ka sa isang klase ng relasyon na hindi marunong magpahalaga. At kung pinalaki ka ng magulang mo na masipag, huwag mong hayaang mawala sa iyo ang sipag mo dahil lang napasok ka sa isang relasyong tamad. So pag nakita mo na yung mga sign na ito, mag-isip-isip ka na kung tutuloy ka pa ba. Pag nakita mo na yung mga sign na ito, tanungin mo na puso mo kung kakayanin mo bang mag-stay sa isang relasyon or hahayaan mong tanggalan ka ng pagkatao ng isang relasyon.